Good morning mga ka-Thunders! Welcome to the 5th day ng ating North Luzon loop na ginaganap. Andito tayo ngayon sa Tugigaraw at kakain muna tayo ng Pancit Battle Patong bago tayo magsimulang bumiyahe. Breakfast kami ng Pancit Battle Patong. Yun natupad din yung pangarap namin na kumain ng Pancit Battle Patong. Kumain pa ng Tugigaraw para kumain. Yun, ako naman yun. Ikaw ba yun? Oo, kasi ngayon pagkakain natin ng pancit, uwi na tayo. So ito lang po yung dinayo ko dito sa Tugigaraw, yung Pancit Battle Patong. Pagkatapos po nito, uwi na kami ng Malolo. Diba Pam? Siya po kasi sinamahan ko lang sa Bigan para kumain ng pahinada sa Bigan Ito, pauwi na kami. Ano po yung pangalan nyo? Pangalan lang. Yan, ganito pala niluluto yung Pancit Battle Patong. Yun, ganun pala ang pagluluto. First time po kaming kakain yan. Saan po ba ka? Malolos po. Ay, Bulacan? Opo, nagna-North Loop lang kami, kaya kami nadaan dito. Dito lang kami natulog sa Visit Hotel po. sa Sam NG. Sa Sam NG na transient. Tapos nadaanan namin to, sabi namin na try natin kumain ng Pancit Battle Patong. Yung classic. Kayo po yung pangalan nyo, sir? Ay, anak po kayo. Nag-YouTube po ba kayo? Ayun. Nag-YouTube pala si sir. Bigyan natin ng sticker si sir. Yan. Yes, yan. Yes, ayos. Salamat po. Pwede mo ba isama sa vlog to? Pwede naman po Yun, sige. Thank you. Thank you po, Nay. Thank you po. Yun, panalo. Ganito pala yung tsura ng Pancit Battle Patong. Yun. Talagang literal na nakapatong. Yun. Alright. So, nakakain na kami. Pagkatapos namin kumain ng Pancit Battle Patong, ay nagsimula na kaming magbiyahe pauwi ng Malolos. Sa biyahe na ito ay madadaanan namin ng Isabela via Tugigaraw Santiago Highway, then papunta ng Nueva Vizcaya. Sa Nueva Vizcaya nga pala is nagbabalak si Pops Richie na dumaan muna sa Alitap-Tap Base Camp sa bayan ng Solano para bisitahin ang aming idol na si Boy P. Mahirap pala talaga pag walang 360. Di ako makabidyo pabalik. Sa biyahe na ito, tayo ay magmumotor mula Tugigaraw pauwi ng Malolos na may layo na 416 kilometers at abutin tayo ng lagpas ng 9 na oras kasama na ang mga paghinto. Kasalukuyan tayong dumadaan sa Bunton Bridge. Ito ang tulay na nagdudugtong sa bayan ng Tugigaraw at Sulana sa Cagayan at sumasaklaw sa Cagayan River, ang pinakamalaking river basin sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng Santiago Tugigaraw Road, isang pangunahing junction ng Pan-Philippine Highway. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa pagbubukas nito noong 1969. Subalit nalampasan noong 1973 ng San Juanico Bridge. Ang isang popular na paniniwala ay ang tulay ay may sapat na haba para sa isang tao na bigkasin ang buong pambansang awit ng Pilipinas habang siya ay tumatawid dito. Solana. Welcome to Solana.
Sa sobrang sarap nung pansit battle patong na kinain ko umabot hanggang sula na yung digay. Hindi ko alam kung anong lugar to. Pero ang sama ng andar ng motor parang flat. May mga riders na mapahinga. Pero parang flat ako. Pero hindi naman mapaplat dyan kasi may ano yan, tire sealant. Pero masama ang andar. Minutes pa rin ngayon, 3 hours pa rin. Tapos ang binabakbak natin kalsada is ganito, isang diretso ang kalsadang hala mo wala nang katapusan. Pero swerte tayo kasi walang ibang dumadaan, tayo lang, walang truck. So maluwag, mabilis ang bakbakan. Hindi lang makatodo ang ating matmot dahil sa bigat ng ating karga natin na pang camping. Pero okay pa din, nagamit natin ang isang gabi. Alright, alam na walang katapusan. Simula pa kahapon na aming binabagtas magmula Cagayan hanggang Apari, then Apari to Tugigaraw, and then ito na nga Tugigaraw to Isabela. Isang napakahabang kalsadahan na akala mo'y wala ng katapusan. Sino ang magsasabi na maliit lang ang Pilipinas? Napakalaki ng Pilipinas. Huwag kayong magsiksikan sa Manila. Maliit lang Manila, pero napakalaki ng Pilipinas pag inigot mo. Rojas Isabela na tayo mga ka-thunders. So lalo na Bubiskaya na kami, namamahinga lang kami ng konti bago namin puntahan si Boy P. Doon sa kanyang Alitaptap base camp. Hintay lang namin na mag-text back. So okay na, pwede na daw kami magpunta sa Alitaptap base camp. So proceeding na kami ni Pops Richie. Dito po kami ngayon. Nandito po kami ngayon. Nakaya ka, lagot ka. May pasok ka pa daw? Pasok mo po ng pasok mo po ng Monday. Pero mindset talaga kami. Sunday talaga tatapusin namin North Loop. Gaso. Kung kakayanin naman. Gaso kaya naman. So binira namin ang binira. Anytime naman pag may biyahe kayo, pwede kung kahit hindi dumaan, kahit mag-overnight pa pwede. Ito na lang kang magawa ito nito, Holy Week. Holy Week lang yung ating Ganda ng pagkakataon. Ayos yung base camp yun dito. Kami nga dito. Bahay. Sabi ko nga yung sinasuggest sa'yo ng taong gagawa nito. Ganun din yung ginawa ko sa office. Yero, tapos may hard press lang sa loob lang. Para isolated lang naman. Mas madali pa kasi konkreto. Ngayon waiting pa rin po kami. Kasi nga, hindi pa siya available Marami pa siyang ginagawa. Yun talaga, kailangan mo talaga ng time para sa akin na ngayon. Para ganun mga ito. Yun. Nakasama. Opo, kumain na po kami. Ako talaga meron sa video. Pero dati, wala. Ayaw niya na. Gusto niyan. Mimi! Yo.
Magdidikit lang po tayo ng sticker ni Lolo Thunders. Baka pwede ako isang ano lang, isang... Wala nini, init na init. Baka maahan kayo. Yun. Sabihan natin si Dodong Lagan. Magpahinga lang. Napakainit talaga bumiyahe. Pinipilit nga namin. Unti-unti namin bago makakita. O mga chikatipay. Tikita natin si Dodong. Tabi tayo kay Dodong. Yun. Yun. Kung narinig ko lahat, mga BBC dito lalagay, papaladikita namin ng sticker sa mga post. Yun. Buti na lang wala sticker si Agrimoto. Sabi ko, dali mo yung sticker mo mabira ka Dati-rati ay pangarap lang namin ni Abloy, ito yung pangalan ng motor ko, na mag long ride, lalo na kung one shot. Bawat riders ay may goal na makapag Philippine Loop or kahit na isang parte lang nito, tulad ng North Luzon Loop. At least now, may natupad ako sa pangarap na yon. Totoong wala nang natira sa akin, lahat masakit na. Matinding kalaban ng antok, init, nung pahuli, yung hirap na napakainit at laspag ng katawan mo, pero nilaban lang talaga na tapusin. Sana kasama ko na si Pops G Agrimoto. Maraming salamat. Sandali lang napinla, no? Na-riscade pa, pero mas napaga ng one day, pero natuloy. At mas lalong masaya sana kung kasama ang buong team Panorth. But due to some family circumstances, di sila nakasama. Abloy, ang aking matibay na motor, congrats, kinaya mo ang layo ng biyahe. Nung pauwi nga, kinabahan ako kasi akala ko ayaw ka na dahil masama na ang tunog ng andar mo. So, sa next Holy Week, another loop ulit tayo. If God willing, or sa wikang Arabo, inshallah, ika nga ng mga brother na Muslim. Thank you Lord for keeping us both safe, walang aberya, at hindi mo po kami pinabayaan sa biyahe na ito.